Bago ng Diyos sa aking buhay. Kung nga po pala ay lumaki sa isang Kristiyanong pamilya, bata pa lamang, dinadalan ng aking mga magulang sa simbahan. Simbahan po yun, natutunan ko kung sino si Jesus, nakakilala ko ng iba't ibang mga Bible characters, at sa mura ko pong edad ay natutunan ko anong pinagkaiba ng mabuti at masama. Ngunit mga kaibigan, hindi porke na lumaki sa isang Kristiyanong pamilya ay perpektong bata na, banal na bata na, dahil mga kaibigan, habang ako'y lumalaki, nagkakaroon ng buwang, ay hindi na iwasang pumasok ang curiosity sa buhay ko. Nagtatanong ako bakit yung mga kamag-aral ko, mga kaibigan ko, pwede sila gumawa ng mga ng bagay, bakit sila pinapayagan ng kanilang mga magulang, bakit sila masaya pag gumagawa ng kasalanan. At mga kaibigan, dahil sa impluensya din ng aking mga kaibigan ay natuto ko gumawa ng iba't ibang mga kasalanan, lalo na nung pumasok ang COVID-19 sa ating bansa. Nandun ako sa bahay, may laptop, may internet, may cellphone. Natuto ko maglaro ng online game. Sa online game na yun, ilang taon ako naalig doon mula umaga hanggang gabi. Doon ko ginugugol, inuubos yung oras ko, yung pag-aaral ko, napapabayaan ko. Yung mga magulang ko nasisigawan, nasusumbatan ko tuwing ako'y kanilang inuutusan. Dahil sa akin palalaro ng online game at kailangan doon natapos yun dahil nakaload din ako ng mga malalaswang panoorin na hindi dapat pinapanood ng isang kabataang tulad ko, mga kaibigan. Sa eskwela, nakabarkada ako, mga barkada na naka-influensya sa akin ng masama. Ang usapan namin lagi sa eskwelahan ay mga puro malalaswa. Natuto ako magmura dahil sa kanilang mga influensya sa akin. Ngunit mga kaibigan, hindi ko nagustuhan yung ginagawa ko na nadalo ko sa aming simbahan. Ngunit pag ako'y wala sa aming simbahan, gumagawa ko ng iba't ibang klase ng mga kalokohan kasama yung mga barkada ko sa eskwela. Sa aking sarili, gusto ko magbago, ngunit alam ko na kung ako lang ay hindi ko magagawa, kaya lumapit ako sa ating Panginoon. Sabi ko sa Kanya, tulungan niya ako makalaya sa mga ginagawa kong kasalanan. Kaibigan, hindi ako binigo ng ating Panginoon. Unti-unti, pinalaya niya ako sa paglalaro ng online game, panonood ng mga malalaswang panoorin, maging sa mga barkada na nakaka-impluensya sa akin ng masama. Mga kaibigan, ikaw man yan, may mga kinaharap ka na mas malala yung mga kasalanan na nagagawa mo kaysa sa akin, o may mga problema kang tinakaharap, ilapit mo yan sa Panginoon, kaibigan, sapagkat siya ang Diyos na tapat, nagpapalaya ng buhay mula sa kasalanan, matinding problema. Lumapit ka sa Kanya, tiyak may gagawin siya sa iyong buhay. Para po sa sunod na magpapatotoo, binibigay ko na po sa Kanyang pagkakataon. At yun po mga kaibigan, isang mapagpalang gabi rin po sa bawat isa. Nais ko pong patunayan ngayon pong gabing ito na ang Diyos po, mula po noon hanggang ngayon, ay may kapangyarihan na magbago po ng ating pong mga buhay. Katulad po ng nagpatotoo kanina mga kaibigan, ako rin po ay isang bata na nagmula po sa isang Kristiyanong pamilya. Dahil po ng aking po mga magulang, simula pa lamang po pagkasilang ko, sila po'y naglilingkod na po sa ating pong Panginoon. At dahil po sa impluensya nila, mga kaibigan, nadadala po nila ako sa church tuwing araw po ng linggo. At ako po'y masayang-masaya kapag dinadala ko ng aking po mga magulang sa church. Dahil po mga kaibigan, ako po ay isang Sunday schooler, at sa tingin ko mga kaibigan na mayroon na naman akong matututunan ng mga panibagong lesson about po sa Bible, mga kaibigan. Ngunit po, hindi po pala ito ang sukatan, mga kaibigan, na masasabing banal ka na o purong mabubuting bagay na lang ang magagawa mo sa buhay mo. Dahil mga kaibigan, dumating po sa punto ng aking pong buhay na nagkaroon po ng curiosity sa aking pong buhay, na kung saan napapansin ko, nag-observe ako sa iba't ibang kabataan na nakikita ko sa labas. Bakit sila may kalayaan sila kung ano yung gusto nilang gawin? Bakit ako ang higpit sa akin ng aking mga magulang para lamang magawa ko yung mga bagay na gusto kong gawin? Bakit kailangan ipagpapaalam ko pa yung mga bagay na gusto kong mangyari sa aking buhay? Nagtatanong ako kung ano ba yung lasa ng alak, nagtatanong ako kung ano ba yung lasa ng sigarilyo, at nagtatanong din ako bakit yung iba't ibang kabataan na nakikita ko sa labas sa mura nilang edad ay may mga karelasyon na, may mga kasintahan na. Nagtatanong po ako ng mga ganyang bagay, mga kaibigan, sa mura ko pong edad, mga kaibigan, dahil feeling ko noon, sakal na sakal ako. Dahil parang tila dinidiktahan ng aking mga magulang yung mga bagay na gusto kong gawin sa aking pang buhay. At dumating sa punto, mga kaibigan, na nakagawa po ako ng mga kasalanan na hindi po kalugod-lugod sa harap po ng ating pong Panginoon, at pinagpapasalamat ko na rin sa Panginoon, mga kaibigan, dahil hindi ko na po nasubukan na tikman ng alak at sigarilyo. Pero mga kaibigan, hindi po ako nakatakas sa kasalanan po ng paglalaro po ng mga computer games at online games, mga kaibigan. Dahil tunay nga po, napakadali na po sa panahon ngayon, dahil punong-puno na po tayo ng technology. Isang click na lang, mga
nga po, nandyan na, exposed na ang tao sa kasalanan. Kaya po mga kaibigan, na-addict po ako sa mga bagay na ito. At dahil po sa pagka-addict ko po rito mga kaibigan, natutunan ko po na mangupit po sa akin po mga magulang para lamang po may pangtustos sa paglalaro ko po ng computer games at online games. At hindi lang po yun, natutunan ko rin po na magbura sa tuwing natatalo ko sa online games mga kaibigan. Minumura ko yung mga kalaro ko kahit hindi naman nila ako naririnig mga kaibigan. Kahit tila online lang naman yung laro ko, minumura ko pa rin yung mga kalaro ko kapag natatalo ako mga kaibigan. At dumating din sa punto mga kaibigan na sinasagot ko ang aking po mga magulang dahil tunay nga po nagdulot ito yung kaadikan ko sa online games nang hindi po pagkakaunawaan sa aking po mga magulang. Ngunit salamat po sa tulong po ng ating pong Panginoon dahil tunay nga napatunayan ko sa aking pong buhay mga kaibigan na kahit gaano pala kabigat ang kasalanan, kahit gaano pala kabigat ang problema ng isang tao kapag isinuko niya pala ang buhay niya sa ating pong Panginoon. Mga kaibigan, tunay nga po ang Panginoon po pala ay nagpapalaya sa mga bagay na umaanipin sa ating pong buhay. Dahil tunay nga mga kaibigan, kapag ang tao ay alipin ng kasalanan, tunay nga po siya po ay sunod-sunuran lamang dito. Dahil tunay nga tila dinidiktahan lang ng kasalanan ng kanyang buhay. Kaya po mga kaibigan, ang atid po namin sa inyo, ngayon pong gabing ito ay ang kalayaan sa kasalanan, ang kalayaan sa pagkaalipin sa mga problema na bumabagabag sa ating pong mga buhay. Kaya po mga kaibigan, pinapatunayan ko po na ang Diyos po ay nagbabago ng buhay mula noon hanggang ngayon. Nang simula ko pong tanggapin ang Panginoon at pinagsisiya ng aking po mga kasalanan mga kaibigan, tunay nga po pinalaya ko ng Panginoon sa mga computer games at online games. Hindi na po ako na-addict rito, hindi na po ako nangungupit sa aking mga magulang, hindi na po ako nagmumura at hindi ko na rin po sila sinasagot. Sa katunayan po mga kaibigan, may magandang relasyon po kami ng aking po mga magulang hanggang ngayon. Kaya po mga kaibigan, marami ko man yan ngayong oras na ito, marahil mas mabigat pa man ang iyong problema sa problema ko, marahil mas mabigat pa man ang iyong kasalanan, ang iyong pagkakamali sa iyong buhay kaysa sa pagkakamali ko mga kaibigan. Tunay nga po, hindi yan ang sukatan mga kaibigan, dahil tunay nga po, kahit gaano man kabigat ang problema ng isang tao, kahit gaano man kabigat ang kasalanan ng isang tao mga kaibigan, even 20 years ago, 10 years ago pa yan na-commit mga kaibigan, tunay nga po ang Panginoon ay handa kang palayain sa bagay na yan kung ikaw ay seryosong lalapit po sa ating pong Panginoon. At yun lamang po sa aking pong patotoo at para po sa paghandog po ng isa pong makalangit na awitin ay binibigay ko na po sa akin pong kasama ng pagkakataon.